Ngayon ko gagawin ang itlog na maalat kaya inagahan ko ang gising. Saktong-sakto na wala tayong pasok dahil holiday nga at kapag ganitong panahon ay marami tayong magagawa. Kahit nga nasa bakasyon tayo ay iniisip pa rin natin kung paano kumita. Ang hirap kasi talaga mag-budget. Hugasan muna natin yung ating itlog dahil sobrang dumi nga niya. Pero mas maganda to kaysa doon sa malinis. Ito kasi ibig sabihin nito yung itik ay pinapakawalan lang sa palayan. Kaya yung mga itlog nila doon lang din nangangalaglag. So organic po yung kinakain ng itik. Kaya mas masarap. Dahil yung kinakain nila ay yung mga insekto. So ayan na po yung itlog natin. Ibababad muna natin to ng 30 minutes. Babalikan natin mamaya. Bibili nga din ako ng asin ngayon. Para pagbalik natin, mabilis na lang yan. Lalambot na kasi ang dumi niyan. Ito na yung asin na ating bibili. Tatlo 100 kaya ito na, maghuhugas na tayo. Dapat sa paghuhugas, isa-isahin nyo talaga yung itlog para matanggal yung dumi. Gagamit kayo nito, Scotch-Brite, yung matalas, para mabilis matanggal yung dumi. Dito pa lang unas sa paghuhugas, dapat malinis na natin yung itlog natin. Dahil kapag hindi po nahugasan mabuti yung itlog ay pwedeng masira yung ating maalat. Pagkatapos ko nga maghugas ng itlog, ay sinunod ko agad ang lupa. Lumang kaldero nga pala ang ginamit ko dyan, yung hindi na nilulutuan. Habang hinihintay kong kumulo yung lupa, ay nagpapainit na ako ng tubig para sa ating asin. Kapag na-mix na natin ang lupa at asin, ay palamigin muna natin. At kapag malamig na, ay pwede na nating ilagay yung ating mga itlog. At ibabad muna natin ito ng mga 1 oras. Pag okay na, ay pwede na nating ilagay sa container. Dapat yung mga itlog ay coated ng lupa. Lalagyan natin ito ng date kung kailan natin ginawa at babalikan natin ito sa loob ng 2 linggo. Ito lang muna sa ngayon. Update ko kayo sa result. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Bye!